Then, ang pagkain nila, mas marami kaysa sa pagkain namin. Isa po kami sa mga nagpapakain sa kanila. So, tulong-tulong po kami doon. And then, yung aso po dito sa Guyabano, extension, naipa-adapt na po namin yon. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako po si kasamang Wilmer mula sa Jardín de Aguila. At ngayon po ay meron tayong isang special na kaibigan, bisita sa Jardín de Aguila upang talakayin yung usapin ng pagiging pet, responsible pet owner. Pakilala ka, kasamang Sok. Magandang umaga po. Ako po si Socorro, aka Pitbull Mom ng Barangay Manggahan. Ayan, magandang umaga po, sir. Okay, magandang umaga, ma'am. Bali, konting kwentuhan lang tayo regarding sa sinasabi natin na pagiging pet owner mo o pet responsible natin. Paano ba tayo nagsimula sa ganitong pagmamahal sa ating mga alagang hayop? Kasi nung nakaraan, tinalakay namin dito yung tungkol sa usapin ng tae sa aso. Ang dami nag-response dito, ang dami nagtanong kaugnay dito kung paano talaga masusolusyonan. Bilang ikaw, na nag-aalaga rin ng mga hayop, lalo na yung aso, paano mo ba kinakalinga yung mga aso mo para hindi naman mapasama sa sinasabi nating hindi responsable na nagmamay-ari ng hayop? Okay po. Ako po kasi, meron akong 21 dogs. Ang aso ko lang po doon talaga is dalawa. Dalawang pitbull. So, bali tatlo, si Rambo. Then, the rest po doon is mga rescue ko na sa barangay. Okay. Nung ako po yung time na animal welfare, ako po yung head dati. So, sila naman po, ang bahay ko po is third floor. May rooftop ako. So, doon sila dumudumi. Then, dinadakot ko yon. Then, bilang responsible pet owner, kung ikaw po talaga isang pet lover, natural po yung pagdumi ng ating mga alaga. Minsan sa umaga, yung talagang unang-una kong nakikita. Paglilinis ng pupo. So, hindi po ako nawawala ng sunrock sa bahay, basahan. Then, pag lumalabas naman po sila, nakalis sila, then may dala akong pandakot. Then, yung pupo naman nila, tinatapon ko naman sa maayos. Bali, sinabi mo na dati ay 3 lang alaga mong aso, tapos naging 21 at nag-adapt ka ng mga aso. Yung sa pag-adapt po natin ng aso, saan po nanggagaling ito, ma'am? So, yung mga nire-rescue po namin, yung mga sinusurrender sa barangay na which is wala naman po talagang surrender dito. So, sa awa ko, imbis na sa pound sila mapunta, so inaalagaan ko sila. Ito lang kasi nasa loob lang yung opisina ko dati, nasa likod. Then, dun ko po sila inaalagaan. Then, pagka talagang napalapit na sila sa akin, imbis na sa shelter o sa pound, inuwi ko sa bahay. Hanggang sa dumami na sila, nagdumami, naging 21 na sila. Paano po minamanage to, ma'am, na maintenance nito? Dahil sa sobrang dami ng mga hayop na inaalagaan ninyo, paano niyo po ginagawa ng paraan? Kasi hindi rin po siyempre biro yung gastos kung 20 Kapag plus papakain na, lang po talaga. Talagang, as in, 3 lang kami, 2 anak ko tsaka ako. Then, ang pagkain nila, mas marami kaysa sa pagkain namin. Nagsasaing ako ng 2 kilo. So, yung konti doon sa aming 3, then yung isang kaldero sa kanila na. Hapon ta kagabi. Medyo mabigat doon yung maintenance talaga. Hindi natin babanggitin kung magkano yung presyo na nagagastos natin dito sa araw-araw. Pero ma'am, sa nakikita ho ninyo, bilang kayo yung sa ngayon ang kumikilos para i-resolve yung mga problemang ito sa mga alagang mga aso, kahit na pusa, napakalat-kalat po sa ating barangay, ano po yung mga programa ninyo rito, ma'am? Na paano ba i-resolve, susolusyonan? Ano ba yung masasabi ninyo tungkol sa bagay na ito? Sa ngayon po, ang namin, ang gusto naming mangyari, ito nga po, nandito kami ngayon sa inyo, na gusto po namin din sana na magkaroon ng seminar sa bawat HOA. Umpisahan po muna namin sa inyo. Yeah, po. And then po, yung susunod na mga step doon, is malalaman na rin po. Kasi kailangan din po namin malaman yung kung ano yung mga concern ng mga tao po. Regarding number 1 po talaga ang pupo.
Yung Oo, sa number 1 po talaga yun. Kahit saan po talaga, yung dumi ng aso po yung parang mahirap solusyonan. delikado rin kasi talaga na nagkakaroon siya ng ng sakit. Tsaka, Makakuha ng as sakit in, yung tao. mabaho po talaga. Saka sakit din ng tao. Kawawa naman din. Bali po yung programa ninyo ay parang may nabanggit kayo kanina na magkaroon ng public address, no? Para sa bagay na to, sa pag-aalaga ng aso, responsibility ng mga may-ari ng hayop. Opo. Tapos, ano pa po yung ano nyo? Mayroon pa kayong seminar na sinasabi. Bukod po dito, ma'am, ano pa po yung mga plano Tabayanan nyo? nyo po yung magkakaroon po tayo sa barangay uli ng libreng kapun po. November wala pa po, basta November po. Yung date po is pa-finalize na lang po. Ipopost na lang po namin. So, yun po yung nakakita naming number 1 na solusyon ng pagkakapon para hindi na po sila dumami. Yung mga stray cats natin, stray dogs natin, na yung iba po talaga nilalason na lang. Karamihan po kawawa din. Kasi may buhay din naman po sila. Ayun. Yun po, pagka nagpa-ano po kami ng libreng kapon, sana po ano po lang lahat, makipag-cooperate. Pero kanina ata, ma'am, nagkaroon kayo ng libreng vaccine, ano? Sa mga... May dog vaccine po kanina na ginana po sa MRR. So maraming salamat po dun sa mga pumunta, sa mga nag-spend ng time nila para sa mga alaga nila. Paano po yung, yung mga nakikita ninyo? Kasi parang lagi ho namin kayo nasasalubong, nakikita namin kayo sa mga community, no? Nagbabay-bye ho kayo. Parang, ano po yun? Ano yung mga experience ninyo na maibabahagi sa mga tao na mula sa kulungan ng mga aso, no, na rescue natin at natukoy natin yung may-ari? Parang may kinukwento kayo kanina na aalis na yung yung may-ari at dadalhin na. Okay Paano po. ba yung kwento na yun? Nagre-rescue po kami. Any advice po, andito po kami. Then, dito po sa Napico, yung mga aso po dito sa Iwahig, isa po kami sa mga nagpapakain sa kanila. So, tulong-tulong po kami doon. And then, yung aso po dito sa Guyabano, extension, naipa-adapt na po namin yon. Napunta na siya sa Norsagaray. And then, yung si Hunter naman po, yung pitbull na pinapakain ko, aalis na po siya mamayang gabi. Okay. Parang napakalawak na po ng ating karanasan tungkol ho rito sa bagay na to, no? Ibig sabihin, nasa puso niya ho talaga yung alagaan at kalingain talaga yung mga hayop. Opo, kasi po kawawa rin eh. May buhay din sila gaya natin. So, kailangan lang talaga po maging responsible pet owner tayo at maging hindi lang po isang beses yung commitment natin. Pang lifetime commitment po yung pag-aalaga. Ano po masasabi niyo naman sa mga mga hindi responsable na nagmamay-ari na mga Dapat po kayo po yung mga yung hindi responsible pet parents, wag na po kayo mag-alaga. Dapat po una pa lang bago kayo mag-alaga, tanungin niyo yung asawa niyo, tanungin niyo yung mga anak niyo, yung mga kapatid niyo kung okay ba sa inyo na mag-alaga kayo. At kung kahit ano pong breed yan, may breed o wala, basta ituring nyo po silang part ng pamilya. Kasi sila po, ibibigay nila lahat ng, yung buhay nila, ibibigay nila sa atin. Sana ganun din po tayo, suklian natin sila ng ganun. Hindi po lang gagawing bantay, pakakainin, tapos itatali sa kung saan, pag nagkasakit, aabandonahin, ililigaw. So, yung po din yung naging cause ng stray. Dumadami ng dumadami. Paano po yung nakipag-ugnayan po ba tayo sa mga ibang syudad na may mga karanasan tungkol dito para sa pag-resolba ng ganitong klase ng problema natin? Okay. Paano po ba? Ako po kasi ang takbuhan ko talaga, ang Citybet. Pagka may mga hindi ako sigurado, pag may mga gusto akong malamang concern kung anong gagawin, isa po sila sa mini-message ko. Doc, ano po bang ganito? Doc, ano po ba yung ganito? Ganyan. Nakakatulong din po yun. So, bali, kasamang Sok, masyadong malaman yung ating mga pinag-usapan. Sino ba yung nakakatuwang ninyo rito, sa ganitong klaseng proyekto? Meron ba kayong hinihingan din ng payo bukod po sa Citybet natin? Sino po ba yung Siyempre naman po ang ating Kapitan Kane Cruz. Siya po yun rin yung nagtiwala din sa akin. Anyway, thank you po uli na binabigyan niyo po ako uli ng chance na makasama
Sir JD at ang Barangay Manggahan. Nandito po ako para sa mga kahayupan. Mas kailangan po tayo ng mga kahayupan. So, thank you po. Sige. Napaka-eksi po ng ating oras talaga no, sa mga panahon na to. No? At inisnatsan lang natin si kasamang Sok para ma-interviewin natin ngayong araw. Sok, last word na lang, huling salita na lang para sa mga viewers natin. Ano ba yung mga pwedeng nilang malaman pa sa'yo? Sa akin naman po, any concern, pwede po kayong mag-message sa akin. Ang Facebook ko po ay Spitball Ma'am ni Digong. Willing naman po ako kung kahit anong tulong po, wag lang po yung surrender. Surrender, hindi po kami kumukuha talaga ng surrender. Kahit po sa barangay, hindi po talaga. Concern po regarding sa mga sakit, home remedies, pwede ko po kayong tulungan doon. And then kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga pag-anti-rabies, sa mga pagbabakuna, yung pagdi-deworm, kung kailan, willing po akong mag-advise. Okay, maraming salamat kasamang Sok. No? Bali, ganun lang yung natin, mensahe natin. Sana alagaan po natin yung ating mga hayop dahil sabi nga natin, sila yung kaibigan natin. Man's best friend. Man's best friend natin yan. Maasahan natin yan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Kaya muli, ako po si Kasamang Wilmer. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin. Okay, thank you very much. Salamat. Thank you po.